Oh, bakit, nak? Ninang, buti naman po at sumagot ka na. Kanina pa kita tinatawagan eh. Bakit? May problema ba sa school ang mga bata? O si nanay? Maayos po sila nang, pero kailangan niyo pong umuwi. Si Tita Beth, Bakit? Anong nangyari sa kanya? nagsusuka po eh. Pasuyo muna. Pakibilhan ng gamot sa sakit ng tiyan. Humingi kang pera kay nanay. Ikaw na munang bahala dyan at OT kami ngayon. Pero nang, hindi po simpleng pagsusuka lang. Mga insekto po yung isinusuka ni Tita Beth. Ano? Opo, kaya umuwi po muna kayo. Si Lola nagpapanik na rin eh. Hindi po namin alam kung anong gagawin. Diyos ko. Oo, sige. Susubukan kong magpaalam sa boss ko. Samahan mo muna si nanay dyan at baka makasama sa kanya ang sobrang pag-aalala. Opo, Ninang. Hihintayin po namin kayo. Sige, at ako'y magpapaalam na kay boss. Salamat, Vina, ha? Naku, wala po yun. Ingat kayo sa biyahe. Sa totoo lamang hindi na talaga gaanong ikinagulat ni Cielo nangyayari kay Beth. Bago pa umuwi sa bahay nila sa Batangas ang babae, ay nasabi na nito sa kanilang matinding problemang pinagdadaanan ni Beth sa Bicol, sa piling ng asawa nito at biyanana. Pero labi siya nag-aalala at nagdarasal ng taimtima na sana'y payagan siyang umuwi ng boss nila. Samantala, sa bahay ni Cielo ay nagkaagulo ang lahat. Hindi na napigilan ni Vina at ang boyfriend niyang si Miko ang pagdagsa ng mga kapitbahay nila sa labas. Narinig kasi ng mga ito ang mga sigaw nila ni Lola Delia, lalo na ang pag-hysterical ni Beth. May mga nagsuwestyon na dalhin ito sa albularyo sa lalong madaling panahon na. Pero hindi maaaring magdesisyon si Vina hanggat wala pang ninang Cielo niya. Ninang! Tumabi kayo! Lola Delia, nandito na po si Ninang Cielo. Si Beth, kamusta na ang kapatid ko? Nasa kwarto po nang. Kanina pa siya nagsusuka. Mas marami po at mas malalaki na yung mga insektong lumalabas ngayon sa bibig ni Tita Beth. Pati na rin sa ilong niya tsaka sa tenga niya. Diyos ko, anong ginawa niyo? Wala po. Hindi namin alam ang gagawin eh. Kaya nga hinihintay namin kayo. May isang kapitbahay po kanina ang nagsabing dalhin na raw po natin sa albularyo si Tita Beth. Nay! Anak, walang mawawala kung susubukan natin. Siguradong hindi rin tatanggapin sa ospital ang kapatid mo sa ganyang kalagayan niya. Sige ho. Tara na, pero teka, sino ang bubuhat sa kanya? Ninang, ako na po. Lagyan din natin ng balabal si Tita Beth para hindi po siya lalong pagpiestahan ng mga kapitbahay. Tsaka nagsabi na rin po ako sa boss ko na kung pwede, pahiramin muna tayo ng sasakyan dahil emergency. Talaga, Miko? Naku, maraming salamat. Buti na lang at nandyan kayo ni Vina. Kaninang wala pa kayo. Nag-uusap po kami. Kaya habang naghihintay kami sa inyo, pinuntahan po ni Miko yung boss niya. Sakto po, tapos na rin siyang mag-deliver ng soft drinks. Naku, saka na ako magpapasalamat sa boss mo, Miko. Kailangan na nating madala si Beth sa albularyo. Eto na nga po, bubuhatin ko na siya. Sasama po ba kayo, Lola Delia? Abay, oo naman. Hindi ako papayag na magpaiwan dito sa bahay. Gusto ko malaman kung sino ang lapastangang gumawa nito sa anak ko. Nakaramdam naman ang mga tao sa labas at nagbigay daan kina Cielo. Hati ang opinyon ng mga ito. May mga nagdasal para kay Beth at meron din namang mga nangutya. Pero wala siyang oras para makipagtalo o patulan ng mga negatibong komento. Mabilis ang mga kilos ni Miko habang karga si Beth. Para bang hindi man lamang ito nabibigatan sa babae. Patakbong sinundan naman nila ang binata papunta sa nahiram nitong sasakyan ng amo. Ayan na naman siya, Ninang Cielo. Hawakan natin sa magkabilang kamay at baka makalmot po tayo ni na Lola Delia. Diyos ko, Beth. Sana naman ay makarating na tayo agad sa bahay ng albularyo. Basta pigilan niyo lang sa pagmawala si Beth habang nagro-rosaryo ako. Diyos ko, iligtas mo po ang anak ko. Halos 2 oras din silang bumiyahe bago narating ang tahanan ni Mang Roberto. Ang albularyong inirekomenda rin ng boss ni Miko.
Napag-alaman nilang bihasa ito hindi lamang sa pagpapagaling ng mga naengkanto, nayanggaw at nakulama. Kaya rin ng matanda na kontrahin kahit ang pinakamatinding klase ng baranga. Pagbaba nila ng sasakyan ay sinalubong na sila ng isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at balbas. May hawak itong lampara. Kinabi na sina Cielo dahil malayong lugar ni Mang Roberto. Tapos dulo pa yun ang nasabing baryo. Pero kahit kalat na ang dilim sa paligid, napansin pa rin nilang nasa labas ng kubo ng matanda. May mga palaspas, anting-anting at mga lumang bato na nakapalibot doon. Pasok kayo. Kanina ko ba kayo hinihintay? Ho? Paano nyo nalamang... Ganon siya kahusay na albularyo, Vina. O, tara na raw sa loob para magamot na agad ni Mang Roberto si Tita Beth. Dito. Ihiga mo siya rito sa banig, iho. Magsisindi lamang ako ng insenso. Kanina ko pa nailatag ang mga daon sa mesa. Nakahanda na rin ang asin at langis. Mang Roberto, kayo na lang ho ang pag-asa ng kapatid namin. Buo ang tiwala kung mapapagaling niyo siya. Magbabayad ako. Kahit magkano, may anak ako sa Australia. Hindi pinag-uusapan ng mga tungkol sa ganyang bagay dito sa loob ng tahanan ko. Pero totoo ang sinabi ko. Nay, hayaan na lang muna nating magsalita si Mang Roberto. Pasensya na. Nadala lang ako ng labis na pag-aalala sa anak ko. Ang nakikita ko, isang matandang babaeng may gawa nito sa kanya. Taga Bicol. Sinasabi ko na nga ba? Cielo, tama ang hinala ko. Ang balai kong hilaw ang may gawa nito sa kapatid mo. Hindi pa rin matanggap ni Poldo na ayaw na siyang makasama ni Beth. Hindi na kasi magbabago ang lalaking yun, Nay. Nalulung na sa bisyo. Baka dun pa mamatay si Beth sa pambubugbog niya kung hindi lang nakatakas sa impyernong bahay nila ang kapatid ko. Ang plano niya ay patayin ang anak niyo sa pamamagitan ng barang. Panginoon ko, talagang may sa demonyo pala ang pamilya nila. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya kong ibalik ang barang sa kanya. Nang maihanda ng lahat ng kakailanganin sa ritual, pumikit si Mang Roberto at humugot ng malalim na paghinga. Pagkatapos, inilapat nito ang mga kamay sa katawan ni Beth at nag-umpisa ng umusal ng mga salitang tanging ito lamang ang may alam. Magkayakap sila Miko at Vina at ganoon din ang mag-inang Cielo at Lola Delia habang pinanonood ang albularyo sa ginagawa nito. Sa bawat salitang binibigkas ni Mang Roberto, kumikislot ang katawan ni Beth at nalulukot ang mukha sa matinding sakit na nararamdaman. Kinilabutan sina Cielo nang marinig ang iba't ibang boses kay Beth. May batang babae, matandang lalaki, at sa huli ay sigaw ng isang matandang babae. Sa tono nito ay para itong sinusunog. Huwag niyo akong pakailaman. Hindi niyo na siya maliligtas. Ninang! Nakakatakot po si Tita Beth! Kumalma ka, Vina. Hindi siya yan. Shh! Huwag kang matakot, nak. Magdasal ulit tayo. Sa ngalan ng liwanag, putulin ang tali nagbibigki sa sumpa at ibalik sa nagpadala nito. Diyos ko, tulungan mo po ang anak ko. Naway magtagumpay si Mang Roberto. Sa huling bigkas ng albularyo sa orasyon, biglang umubo si Beth at kasunod nun ay nagsuka ito. Mga insekto at napakaitim na likido ang nagsilabasan sa katawan ng babae. Napatakip ng bibig si Vina. Halos masuka sa amoy at sa kahindik-hindik na nasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, kitang-kita nila kung paano namutla si Beth hanggang sa tuluyan na itong nawala ng malay tao. Maagap naman itong nasalo ni Miko na noon ay nasa tabi ng babae. Maingat na inihiga ng binata si Beth sa papaga bago bumalik sa matandang albularyo. Tapos na. Sa wakas. Pero ikinalulungkot kong sabihin sa mga oras na ito, wala nang buhay ang balay mo. Tama lang nakabayaran yun sa ginawa niyang kahiyupan sa anak ko. Nay! Ngunit hindi pa lubos na ligtas si Beth. Kailangan pa ng 3 gabing pagdarasal at pagpapainom sa kanya ng halamang gamot
Paraan yon upang tuluyang malinis ang katawan niya mula sa epekto ng barang. Bantayin niyo rin siya palagi. Lapitin siya ng mga elemento dahil sa taglay niyang negatibong enerhiya na dulot ng lungkot, paninisi sa sarili, pangungulila sa anak at depresyon. Kahit anong pilit ni Lola Delia ay hindi tumanggap ng bayad si Mang Roberto. Basta sundin lamang daw nila ang lahat ng bili nito ay ayos na yun sa matanda. At nang gabing yun, nasaksihan nila ang kakaibang kapangyarihan na ginamit laban sa itim na mahika. Napatunayan din nilang malaking bagay ang pagkakaroon ng pananalig sa poong may kapal, lalo na sa oras ng kagipitan. Matapos pasalamatan ng matandang albularyo, ay umalis na sina Cielo. Hinayaan lang nila si Beth na matulog sa biyahe pauwi. Bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay nung gabing yun, kinausap ni Cielo sina Vina at Miko. Vina, Miko, maraming salamat sa inyo. Ang laki ng tulong nyo sa paggaling ni Beth at pagkaligtas sa tiyak na kamatayan. Wala po yun, Nang. Pamilya na po tayo. Oo nga po pala. May sasabihin kami ni Miko. Ano yun? Tungkol ba sa pera? Anak ko, hindi po, Ninang Cielo. Ano? Kami na po. As in, mag-boyfriend na po kami ni Miko. Ha? Ang akala ko, best friends lang kayo at walang mali siya yung pagiging sweet nyo sa isa't isa. Opo, best friends lang naman talaga kami dati kaso po, nagkaibigan Hindi lang po talaga yun yung aaminin namin, Ninang. Naku, kaya ka naman pala'y nakikininang na sa akin, Miko. Ano pa yung sasabihin nyo? Ako na, Miko. Buntis po ako ng... Ano? Kailan pa? Ilang buwan na? Alam na ba to ni Mari? Hindi po. Kayo pa lang yung nakakaalam. Napakababata nyo pa. Bakit kayo nagmamadaling magkapamilya? Naku talaga tong mga batang to. Nandito na po Tsaka mahal na mahal ko naman po si Vina. Di ko po sila pababayaan ng magiging anak namin. Salamat naman kung ganon. Ano pa nga bang magagawa natin? Nandyan na yan. Blessing din naman ng baby. Pero Vina anak, magsabi na kayo sa mga magulang mo habang maaga pa ha? Kesa naman sa iba pa nila malaman. Lalo't hindi nyo na maitatago yan sa mga susunod na buwan. Opo, magtatapat na po kami sa kanila bukas. Pinaalam lang din namin sa inyo dahil parang pangalawang nanay na po kayo ni Vina, Ninang Cielo. Pangako po, pakamamahalin ko at aalagaan si Vina, pati na ang magiging anak namin. Gaya ng pangako ni Miko kay Cielo, kinabukasan nga ay ipinaalam na magnobyo ang tungkol sa pagdadalang tao ni Vina. Nag-iiyak ang ina ng dalaga at naglasing naman ang kanyang ama. Ngunit kalaunan ay natanggap na rin ng mga ito ang sitwasyon. Lalo na't nakita ng mga magulang ni Vina kung gaano kasipag ang binata. Responsable kahit bata pa at mahal na mahal talaga nito si Vina. Nagsama ang dalawa pero sa poder ng mga magulang ni Vina. Masaya mga unang taon ng kanilang pagsasama. Puno ng pangarap, lambingan at pagmamahalan. Lalo na nang isilang ni Vina ang panganay nilang anak. Mahal? Medyo matagal na rin yung huli nating... Alam mo na. Anong matagal ka dyan? Last week lang, Miko Oh, di ba? 1 linggo na agad ang nakalipas. Wag ka nga dyan. Baka masundan si Sheena. Mahirap na. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Gusto ko nga magtrabaho para makatulong sa'yo kahit paano Nako, di na kailangan. Kailan ba kita inobliga, ha? Kayang-kaya ko namang buhayin kayong mag-ina. Syempre, sayang din yun. Makakaipon na tayo at makakabukod. Para may sarili na tayong tirahan. Kahit ba umupa tayo sa isang maliit lang na apartment Hindi na nga kailangan. Ako ang padre de pamilya, Vina. Kaya responsibilidad ko kayo. Huwag na natin ulit pag-usapan ng tungkol dyan. Baka mauwi pa sa away. Ito naman, nagagalit agad. Sige na nga, payag na ako sa gusto mo. Yung inuungot mo kanina. Talaga? Oo nga.
para mawala na yung tampo mo dyan. Yes! Akala ko, outside ako lambu na naman ako ngayong gabi. At panibagong pagbibilang na naman ang utang mo. Anong utang ka dyan? Grabe ka talaga sa akin ah. Tara na mahal, umpisahan na natin. At baka magising pa si Sheena. Mabibitin tayo pareho. Sus! Kung di lang talaga kita mahal eh. Mas mahal kita, Vina. Mahal na mahal. Halika na. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Vina. Nasundan ng anak nilang si Sheena. Lalaki ang pangalawang isinilang niya. Dahil sa lumalaking pamilya, mas naging masipag si Miko. Nagdagdag pa ito ng mga sideline. Halos gawing gabi ang araw para lamang sa pamilyang pinakamamahal. Hanggang sa sinubok ang kanilang pagsasama, nagkaroon ng sakit si Vina. TB. Dahil doon, kumiwalay muna sila ni Miko ng tirahan. Ang mga bata naman ay inalagaan muna ng nanay ni Vina. Kahit pagod sa pagtatrabaho, kinaya lahat ni Miko dahil kailangan ni Vina ng sapat na pahinga. Pati mga gawaing bahay ay siya na ang gumagawa. Naging mas mahaba rin ang pasensya niya kay Vina na noon ay naging bugnutin. Ang ikinasama lang ng loob niya ay nang mapansin ni Miko ang madalas na pagpupuyat ni Vina. Laging hawak ang cellphone. May mga oras pa na nadadatnan niya ang babae na may kausap sa cellphone. Nagtatago lamang si Miko at nagkukunwaring walang alam sa mga ginagawa ni Vina. Mahal, uminom ka na ba ng gamot mo? Sabi ng doktor, wag daw kaliligtaan. Dapat laging nasa oras para gumaling ka agad. Paulit-ulit ka na naman. Hindi pa ako ulyanin, Miko. Kaya huwag kang parang sirang plaka dyan. Nagpapaalala lang naman ako. Gusto ko kasi talagang gumaling ka na. Namimiss ka na rin kasi ng mga bata. Kung talagang gusto mo akong gumaling, magtrabaho ka lang ng magtrabaho. Hindi yung para akong sanggol kung bantayan mo. Ginagawa ko naman lahat para sa inyo ah. Halos wala na nga akong pahinga. Nagrereklamo ka? Nanunumbat? Miko, Vina, nag-aaway ba kayo? Ninang, Kayo po pala nang. Napadalaw po kayo. Oo. Dumaan ako sa palengke kanina. E naalala ko si Vina. Ito anak, dalandan. nako, salamat po Ninang Shelo. Kumusta naman po kayo? Ang tagal na rin pala nating hindi nakakapagkwentuhan. Dahil nahihiya kay Shelo sa inabutang eksena nito sa pagitan nila ni Vina, iniwan muna ni Miko ang magninang. Lumabas siya at bumili ng merienda. Habang naglalakad pa uwi, may narinig siyang bulong-bulungan ng mga kapitbahay nila. Puno rin ng panghusga ang mga matang nakatingin sa kanya. Binaliwala lang lahat yun ni Miko. Matapos niyang maiuwi sa apartment ay inuupahan nila ni Vina ang biniling tinapay at soft drinks. Nagpaalam na siya sa magninang na babalik na sa trabaho. Malapit lamang ang bahay ng boss ni Miko, kaya marami siyang oras para silipin kung ayos lang ba si Vina kapag nasa bahay ito. Samantala, Vina anak, kanina pa ako dito pero halos wala pa naman tayong napagkwentuhan. Sino ba yung ka-text mo? Mas mahalaga ba yan kaysa sa akin? Ay nako, sorry po na nga. Baka kasi pag matagal akong mag-reply, magtampo sa akin eh. Sino yung textmate mo? Ibig sabihin, totoo yung mga naririnig kong usap-usapan at di lang chismis? Ninang, wala lang naman po to. Nililibang ko lang ang sarili ko. Lalo't madalas, ako lang mag-isa rito sa bahay. Hindi ko rin naman pwede pang lapitan ng mga anak ko eh. Vina, alam ba to ni Miko? Siyempre hindi po. Hindi ka ba nakokonsensya? Mali yan anak. May pamilyang tao ka na at napakabait ng tatay ng anak mo. Mahirap na makahanap ng katulad ni Miko sa panahon ngayon. Alam nyo nang, kung nagpunta kayo rito para lang sermonan ako, salamat na lang po. Pero kahit wag nyo na akong galawin sa susunod. Vina, wag mo sanang mamasamain ang mga sinabi ko. Para rin sa'yo yan. Gusto lang kitang ilayo sa kasalanan at kapahamakan.
Nakalimutan mo na ba yung nangyari kay Beth? Ayokong maranasan mo yun, anak. Huwag po kayong mag-alala. Magkaiba ang kapalaran namin ni Tita Beth. Sinisiguro ko po sa inyo na hindi mangyayari sa akin ang ganon, Ninang. Pagpapasensyahan kita sa ngayon dahil sa kondisyon mo. Pero sana, pag-isipan mo rin ang lahat, Vina. Sa kabila ng pagpapaalala ni Cielo, hindi nakinig si Vina. Ipinagpatuloy niya ang pagipaglandian sa text. Sa lalaking ni minsan ay di pa niya nabanggit ang pangalan kanino man. Habang si Miko'y nagpapakahirap sa pagtatrabaho para maitaguyod silang mag-iina. Tila ba'y nawalan siya ng amor sa lalaki at nakalimutan na ang mga pangako nila noon sa isa't isa. Hanggang isang hapon, nagulat siya nang biglang dumating si Miko sa apartment na tinutuluyan nila. Alanganing orasyon ang uwi nito. Kaya naabutan si Vina na may kausap sa cellphone. Miko, Anong sabi mo? I love you? Sino yung kausap mo? Yung lalaki mo ba, ha, Vina? Miko, hindi! Sandali lang! Pakinggan mo muna ako! Para ano? Para gumawa ka na naman ng bagong kasinungalingan? Ano ba? Saan mo nakuha yan? Kay Ninang Cielo ba? Walang kinalaman dito ang ninang mo. Ang mga tao dito sa lugar natin, matagal na tayong pinagpipiestahan. Sabi nila, tanga raw ako. Gago! Kasi, niloloko ko ng kinakasama ko. Na habang ako, halos magpakamatay na sa pagtatrabaho, ikaw puro lang pasarap. At nagawa mo pa lumandi. Mas naniniwala ka sa ibang tao kaysa sa akin, Miko. Dati hindi. Pero narinig ko mismo kanina pagdating ko. Sino siya, ha, Vina? Mas marami bang pera kaysa sa akin? O baka mamaya, kabit ka lang pala niyan. Nakilala ko lang sa check-up. Tapos yun, nagpalitan kami ng cellphone number. Tapos, nagkausap ng madalas. Kasi naman nakakainip dito sa bahay. Tapos, lagi ka namang wala. Alam mo namang nagkatrabaho ako, Vina. Oo nga. Hihiwalayan mo ba ako dahil lang dito? Wala lang naman to Yung narinig mo kanina, hindi naman ako seryoso. Mas mahal kita, Miko. Kayo ng mga bata. Ayoko mawala ka sa akin. Kahit kailan di kita hihiwalayan. Kaya kung gusto mo magkaayos tayo, wag mo na ulit kakausapin yung gagong yan kung sino man yan. Oo, Miko. Sorry ulit. Mangako ka. Ibablock mo ang cellphone number niyan at di mo na ulit ako lolokohin. Pangako, Miko. Hindi na mauulit yung ganito. Dala ng matinding emosyon, mahigpit na niyakap ni Miko si Vina. Nagkasala ang babae sa kanya, pero mas hindi niya kakayanin kung tuluyang masisira ang pagsasama nila. Inisip na lang niya na isa lang yung pagsubok na lalong magpapatatag sa kanilang pamilya. Muli siyang naniwala at nagtiwala sa pangako ni Vina. Makalipas ang 2 buwan, matapos ang pangyayaring yun, na destino sa ibang lugar si Miko. Dahil medyo gumagaling na si Vina, kinuha na nila ang 2 bata na nasa pangangalaga ng biyanan niyang si Aling Mila. Mare, pasensya ka na kung napasyal ako. May sasabihin lang sana ako sa'yo. Mahirap kasing pagsabihan yung inaanak ko Ayos lang, Maring Cielo. Ano ba yun? Di ba at nasa malayo si Miko? Yung mga apo mo, nagpupunta madalas sa bahay, humihingi ng pambiling pagkain. Hindi ba nagpapadala yung manugang mo? Naku, sa pagkakakilala ko kay Miko, kung usapang padala lang laging areglado. Hindi kaya nauubos sa pagsusugal ang pera? Balita ko nahihilig na naman sa pagsusugal si Vina. Napapabayaan na yata yung mga bata. Talaga naman ang babaeng yun. Busy din kasi ko, Mari Kaya hindi ko alam. Tsaka nung huling silip ko dun nagkasagutan kami nung inaanak mo. Hayaan mo't pupuntahan ko mamaya at kakausapin. Salamat sa concern ha, Maring Cielo. Dahil nag-aalala sa mga apo, hindi nga nagsayang ng panahon si Aling Mila. Kinahapunan ng araw ding yun, pinuntahan niya si Vina sa inuupahang apartment. Nagulat siya sa nadatnana. Magulo ang bahay. Nag-iiyakan ng 2 bata habang si Vina ay may mga bisita.
Abala lamang ito sa pagsusugala, kaya hindi napansin ang pagdating niya. Aba, Vina! Ano ka balastugan to? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Panay ka sugal tapos nagugutom ang mga apo ko? At hindi ka na naawa talaga kay Miko na walang ginawa kundi magtrabaho. Nay naman eh. Pwede bang mamaya na kayo magbunga nga? Nakakahiya sa mga bisita ko oh. Aba, sila ang dapat mahiya sa akin. Hoy kayo, magsialis nga kayo rito bago ko pa kayo i-report sa barangay. Ano ba, Nay? Ay, nako. Pasensya na kayo ha. Mamaya na lang natin tapusin. Usap lang kami nitong nanay ko. Balik kayo ha. Huwag na kayong magsisibalik dito ha. Mga bad influence kayo. Nay, ano bang problema nyo? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan, Vina. Ano ba problema mo? Imbis na magpakananay ka dito sa mga apo ko, sugal yung inuuna mo. Hindi ka na nahiya. Nagpupunta pa itong mga apo ko kay na Maring Shelo para manghingi ng pagkain. Sininang Shelo na naman? Masyado na yata siyang nagiging pakialamera. Yung bibig mo, Vina, ha? Sumusobra ka na. Pwede ba, anak, umayos ka? Maawa ka naman kay Miko. Tsaka hindi ka pa nga ganong magaling eh. Paano kung mahawa ka na naman ng virus? O di kaya ikaw ang makahawa? Langyang buhay naman to eh. Wala na ba akong karapatang maglibang? Iba ang paglilibang sa bisyo, Vina. At isa pa, hindi ka na dalaga. Oo, hindi pa kayo kasal ni Miko. Pero kung tutuusin, may asawa't mga anak ka na. Kaya makinig ka kapag pinagsasabihan ka. Kahit kabisado na ni Aling Mila ang anak na may katigasan ng ulo, umaasa pa rin siya na magbabago ito at makikinig sa kanilang mga payo. Ngunit nabigo siya dahil mas lumala si Vina. Ang mga sumunod na sumbong sa kanya ng mga kamag-anak at kapitbahay ay patuloy pa rin sa pagsusugal ng anak niya. Minsan nga raw ay inuumaga pa ang inuman sa inuupahan nitong apartment at parang dalaga raw kung mag-ayos at umasta si Vina. Pero ang sumunod na balitang nakarating kay Aling Mila ay hindi niya matanggap. Mare! Maring Mila! Diyos ko, Mare! O bakit? Ano nangyari? Si Vina, ang anak mo. Ano nangyari sa anak ko? Huwag kang ganyan. Alam mo namang nervyosa ako eh. Nag-uwi ng lalaki sa apartment nila ni Miko. Saktong nandun kagabi at binabantayan ng mga apo natin. Bata pa yung lalaki, Maring Mila. Naku, baka makursunadahan yun ng mga tambay dito sa atin. Ano ka mo, Mare? Nagdala si Vina ng lalaki sa inuupahan nila ni Miko? Abay talaga palang napakawalang niya ng babaeng yun eh. Talagang gustong masira ang pamilya niya. Ewan ko nga ba, hindi naman tayo nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Matindi man ang pagtutol ng mga magulang ni Vina sa mga ginagawa nito. Huli na rin ang lahat. Umamin siya may nangyari na sa kanila ni Leonarda. Kinuha ni Aling Mila ang mga apo at ilang araw na hindi kinibo ang anak. Lalo't dun pa pinatira ni Vina ang lalaki niya sa bahay na inuupahan nila ni Miko. Agad namang nakarating kay Miko ang balitang yun. Kaya nagpa siya itong umuwi muna. Ngunit sa simbahan siya dinala ng mga paa. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Anong klaseng pagsubok ba tong binigay mo? Hindi ko po alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pagkalabas ng simbahan, naglakad si Miko hanggang sa mapadpad sa isang parke. Umupo siya sa madilim na sulok. Kausap ang sarili. Walang pakialam sa mga dumaraang tao. Ang buong pagsasama nila ni Vina, ang una nilang yakap at halik. Ang sumpaan nilang sabay na haharapin ang lahat ng pagsubok na darating sa kanilang relasyon. Lahat yun ay nagsalimbayan sa kanyang alaala. Kinagabihan, dala ang alak na binili sa kanto. Lasing na umuwi si Miko. Hindi na niya kinayang bigat ng dibdib na nararamdaman ng mga oras na yun. Sa harap ng apartment na inuupahan nila, natumba siya dahil nawala ng balanse at halos sumubsob ang mukha niya sa lupa habang umiiyak at sumisigaw.
Mahal kita, Vina. Pero bakit? Bakit nagawa mo to sa akin? Ano bang kasalanan ko? Ano bang pagkukulang ko? Nagsilabasan ng ilang kapitbahay. Nakiusyoso. Ngunit walang nakapigil kay Miko. Para siyang batang iniwan at inagawan ng candy habang lumuluha. Hanggang sa bumukas ang pintuan maya-maya. Lumabas si Vina. Maayos ang suot. Parang dalaga. Ngunit malamig ang mga titig. Pati rin ang tono ng boses nito. Vina, sabihin mo lang kung anong kulang. Babawi ako sa'yo. Ibibigay ko lahat. Huwag mo lang ako iwan. Huwag mo lang sirayan ang pamilya natin. Kawawa mga bata, Vina. Miko, tama na. Pagod na ako. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Sorry, pero hindi na ako masaya sa'yo. Mas masaya ako kay Leonard. Vina, mahal. Huwag naman. Huwag mong gawin to sa amin ng mga anak natin. Kahit ano pang gawin at sabihin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Ayoko na, Miko. Tapos na tayo. Lalong gumuho ang mundo ni Miko sa mga narinig. Ang mga salitang yun ni Vina ay tila mga punyal na bumaon sa kanyang puso. Walang kahit anong pagmamakawa ang nakabali ng desisyon ng babaeng labis niyang minamahal. Nang mga sumunod na araw, matapos si pagbili ng mga anak kina Aling Mila, nagpasya si Miko na bumalik sa trabaho. Masakit man sa kanya ang mga nangyari, kailangan niya magpatuloy sa buhay at magpakatatag para sa mga anak nila. Pero sinabihan niya si Vina na lumipat ng tirahan. Sa ganoong paraan man lang ay makapagpakita pa rin ito ng respeto sa pinagsamahan nila. Noon naman nagsimulang magulong kabanata sa buhay ni Vina. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito kay Miko, hindi pa rin ito tuluyang iniwan ng lalaki. Tuwing may pagkakataon na nagkikita sila ni Miko, umaasa pa rin talaga siya na baka sakaling magbago pa ang takbo ng isip ni Vina. Kahit na alam niyang may Leonard na ito, patuloy pa rin ang pagsusumamo at paglapit niya sa ina ng kanyang mga anak. Marupok si Vina, lalo na tuwing binibigyan siya ni Miko ng pera at material na bagay. Bumabalik siya rito. Kahit alam niyang mali, may nangyayari pa rin sa kanilang dalawa. Pagkatapos, kapag mag-isa na lamang siya, halos mabaliw sa pagsisisi si Vina. Hindi na niya makilala ang sarili niya dahil sa kanyang mga ginagawa. At hindi rin nagtagal, lumabas ang tunay na ugali ni Leonard. Seloso, agresibo, at nambubugbog kapag hindi nasusunod ang gusto. Kinailangang tiisin ni Vina ang pisikal at emosyonal na sakit hanggang sa hindi na niya kinaya. Doon siya nagpasya na tuluyan ang iwan si Leonard. Wala na pala kayo. Bakit di ka na lang bumalik sa akin, Vina? Matutuwa ang mga bata. Hindi pwede, Miko. Siguradong hahantingin tayo ni Leonard. Ayokong madamay kayo ng mga bata kung sakali. Gago pala talaga siya eh. Bakit? Akala ba niya di ko siya kayang labanan? Miko, isipin mo ang kapakanan ng mga bata. Hayaan mo, kapag naayos ko na tong problema ko kay Leonard, mag-usap ulit tayo. Muli umasa si Miko sa mga salita ni Vina. Ngunit nabigo rin siyang muli dahil may bagong lalaki itong nakilala. Si Joey. Ayon sa babae, malaki ang pagkakaiba nito kay Leonard. Mabait, maunawain, at may malasakit ang lalaki. Hindi lamang kay Vina, kundi higit lalo sa mga anak nila. Tinanggap din ito ng mga bata na para bang tunay na ama. At sa ikalawang pagkakataon na, nagparaya si Miko. Sa simula tila nagkaroon ng bagong pag-asa si Vina. Ngunit kahit gaano kabuti si Joey, nanatili ang kahinaan ni Vina. Ang kanyang pagagumon sa atensyon at tukso
ay hindi pa rin niya maiwana. Patuloy siyang nakikipagkita kay Leonard paminsan-minsan at meron pang ibang lalaki na kanyang tinatagpo ng palihim. Sa bawat pagtataksila, mas lalo siyang nalulugmok sa putik at bagamat pinipilit niyang magpanggap na masaya at kontento sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi na niya alam kung ano talaga ang hinahanap niya. Isang araw, biglang bumagsak ang katawan ni Vina. Noong una akala niya ay naglilihi lamang siya. Pero habang lumilipas sa mga araw, napansin niyang lalo siyang nangihina. Hanggang isang gabi, halos mabaliw si Aling Mila sa takot nang makita ang anak na tinutubuan ng mga pantala at walang tigil ang panginginig ng katawan. Maricelo! Tulong! Bilisan mo, tingnan mo si Vina! Diyos ko, Mare! May mga insekto! Nagsusuka si Vina ng mga insekto! Teka, parang ganito rin ang nangyari kay Beth noon. Ano? Ibig mong sabihin may kumukulam sa anak ko? Ako po may kagagawa ng nangyayari kay Vina. Hiniling ko sa lolo ko sa Negros. Isa po siyang mambabarang. Ginawa ko ito dahil ayoko siyang mawala. At hindi ito magagamot o makokontra ni Numan. Kahit sinong albularyo, kahit sinong pare o manggagamot, walang makakatalo sa sumpa. Ang tanging solusyon lang ay kung sasama ka sa akin, Vina. Uuwi tayong probinsya. Doon na tayo titira sa Negros. Paano ang mga anak ko, Joey? May tatay naman sila eh. Hindi natin pwedeng isama ang mga anak mo. Ikaw lang, Vina. Dahil para sa akin, sapat na sapat ka na. Magsasama tayong dalawa hanggang sa pagtanda natin. Joey, anong klase yan? Huwag mong pilitin ang anak ko kung ayaw sumama sa'yo. Kahit alam kong niloloko mo ko, kahit paulit-ulit, mahal pa rin kita. Kaya ganitong paraan ang naisip ko kasi ayoko mawala ka sa akin. Kaya sumama ka na sa akin, Vina. Yun lang ang solusyon para mabuhay ka pa. Diyos ko, Vina! Bakit hinayaan mong humantong sa ganito ang lahat? Anak, para sa buhay mo, sumama ka na. Kami na ni Miko ang bahala sa mga bata. Kaya naming tiisin ang lungkot na malayo ka. Huwag ka lang tuluyang mamatay sa harap naming lahat, anak. Mahal na mahal ako ni Miko, Nay. Ninang, wala siyang ibang ginawa kundi alagaan kami at itaguyod. Pero sinayang ko lang lahat. Ngayon, si Joey, siya ang karma ko. Wakas.